Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang pagsabog sa isang bahay sa Cavite na ginagawa umunong LPG refilling station. 2 ang nasawi habang 7 ang sugatan sa insidente. Ayon sa isang opisyal ng Homeowners Association doon, tuto sila sa operasyon na bawal daw sa residential subdivision. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? PIA under investigation pa rin ang pagsabog na naganap dito nga sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite kaninang umaga na ikinasawi ng 2 katao. Makikita sa CCTV ang biglaang pagyanig ng kapaligiran sa loob ng isang pribadong subdivision sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite dahil sa isang malakas na pagsabog. Sa drone shot, makikita ang lawak ng pinsala sa ilang bahay. Nagkalat ang wasak na bubong at mga nasirang istruktura sa lugar. Maging ang mga pundasyon ng mga apektadong bahay halos wala nang mapapakinabangan. Makikita pa ang ilang tangke ng acetylene at ilang gamit na tuminapon matapos ang pagsabog, palatandaan ng tindi ng impact. Ilang sasakyang nakaparada ang nadamay din at ang ilan nagkabasag-basag ang windshield. Batay sa paunang impormasyon, nag-ugat ang pagsabog sa isang bahay na umano'y refilling station ng LPG bandang alas 9 ng umaga. Ayon sa barangay, sinabi ng may-ari na sumabog na bahay na nag-aayos at nagpipintura sila ng iba't ibang tangke ng LPG gamit ang acetylene kaninang umaga. Ayon naman sa Bureau of Fire, under investigation pa rin ang insidente ng pagsabog. Doon sa ating investigation, no, together with other LGU offices, yung property kasi is residential property, but it was identified na nag-ooperate siya as a business. Kuhanan ng statement yung may-ari. So nag-ooperate sila, kumukuha sila ng mga LPG tank from malls. That's according to their initial statement. So and then pinipinturahan nila, then meron pang ibang statement na according to other residences ay mga nag-refill. So yun po yung cause, pero under investigation pa rin naman. Ayon pa sa barangay, nakikipag-ugnayan naman ng may-ari ng negosyo. Iginiit umano nito na may mga permit ang kanilang operasyon, pero sa ngayon ay hindi pa maipresenta ang mga dokumento. Ayon sa Homeowners Association, matagal na nilang tinututulan ng operasyon dahil hindi umano pinapayagan sa loob ng residential subdivision. Hindi rin nakapagsasagawa ng inspection sa loob ng bahay. Hindi lang siguro twice namin pinatawag yung may-ari, hindi uma-attend. 3 beses na rin namin in actual visit yan. Tuwing pupunta kami, hanggang pintuan lang kami. Ina-allowed. Hindi kami nakakapasok sa mismong vicinity. 2 biktima ang nasawi sa insidente na ayon sa pamunuan ng Barangay Salawag, mula ang mga ito sa sumabog na bahay. Ilang bahagi ng labi ay na-recover at maingat na tinipon para sa dokumentasyon at investigasyon upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at ang eksaktong sanhi ng pagsabog. 7 iba pa ang sugatan. Agad rumesponde ang mga bombero at matapos ang halos 1 oras na pagliligtas at pag-apula ng apoy, idineklarang fire out bandang 9:55 ng umaga. Maliban sa mga nasirang struktura, ilang pamilya ang nadamay, kabilang ang bahay ni Sam Nicdao. Nasa Batangas daw sila ng kanyang pamilya nang mangyari ang pagsabog. Magsak na yung bubong at kesame ko eh. At pati mga pinto, talagang na-damage mga pinto. Yung main door ko, pati yung kesame, bubong, bumagsak sa lakas ng impact eh. Wala na, tsaka hindi na pwedeng tirahan. Ayon sa BFP, hindi naman basta sumasabog ang mga tangke ng LPG. Para masigurong walang singaw ang tangke, gumamit ng tubig na may sabon para punasan ang hose at valve. Kapag bumala ito, ibig sabihin may singaw. Kung may maamoy namang singaw ng LPG, huwag pindutin ang switch ng ilaw at huwag gumamit ng anumang dekuryente para maiwasang magkaroon ng sparks. Buksan ang mga bintana at pintuan para sa mas maayos na ventilasyon. Kapag nagliyab ang tangke, kumuha ng basang-basahan at gamitin para apulahin ang apoy at saka isara ang valve. Kung malala ang LPG leak o may agam-agam kaugnay nito, umalis sa lugar at humingi ng tulong sa mga otoridad para masuri ang sitwasyon. Palagi ring tiyaking sarado ang regulator ng tank matapos magluto, bago magluto o bago umalis ng bahay. PIA tinitignan ng mga otoridad ang lahat ng anggulo para matukay ang pinagmulan ng sunog ay ng pagsabog. Hanggang sa mga oras na ito, sinusubukan nating hanapin ang may-ari ng negosyo para makunan ng pahayag. Live mula rito sa Dasmariñas, Cavite, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.